Medyo gold. Hello mga ka-farmers, good afternoon. Mga ka-chicken. At papakain po ulit tayo ng ating mga kakarels at saka baby pullets. So parang more or less mga 2 months itong mga to. And then nandito yung ating mga dating inahin na ginamit pero pinakawalan na natin para sa ganun ay makapag-refresh sila. Medyo malapit na rin kasing maglugon. Kung mapapansin nyo, dry na yung kanilang mga balahibo, pero nangingitlog-ngitlog sila ngayon. Ito, meron naman tayo ditong 4 months old na Boston Grey. Yan. Hopefully maparami natin itong mga ito. Ngayon lang din tayo bumalik sa pagbe-breed ng mga manok. Medyo napabayaan natin ng medyo matagal-tagal. So yung mga nandito ay parang hindi natin masabi na sobrang magaganda, pero magse-select tayo mula dito. Makapili man lamang tayo ng 10 babae, tapos 2 o kaya 3 lalaki, okay na yun. Tingnan natin kung mapag-produce tayo ng pang next year. So sakto-sakto siguro tong mga to kung sakali, kasi majority ng mga to ay February and March born. Yan. So yung mga mapagpipilian ay uulamin natin. Yan. O kaya ihahalo natin sa mga native nating manok sa bundok, para sa ganun ay mas mabilis silang dumami. So ayan, papainom din tayo ng Bitmin Pro ng Battlecock. So medyo marami-rami rin pala tong mga grays natin na na-produce. Hopefully maparami natin ito. Makakuha man lang tayo dito ng 10, okay na yun. 10 babae. Pero mukhang marami yung natin. Parang merong 5 ditong grays, 5 puti. And then kung makakuha tayo ng 5 din sa mga reds, okay na yun. Yung mga lalaki dito ibibigay na lang natin kay Erpat, kasi hindi naman tayo maglalaban pa. Lang. So yung priority ko ngayon dito ay yung mga babae. Yan yung aking mga kukunin. Kasi yung mga yan, naglalaban na, sige. Imagine ng babata pa pero nandun na yung dugo talaga. Ayan. Isang hatch looking na manok, tsaka isang sige. Pero baka mabantay dito muna. Ayan. So itong merong pa rin na ihalo palang native dito na isa. So tatanggalin din natin yun. So kung sino yung mga medyo maganda, so hindi natin panghihinayangan na katayin, no? Kaya ihalo na lang natin sa mga native sa bundok, para sa ganun yung mga magaganda lang din talaga, yun yung may iwan. So okay lang na medyo maliit yung maproduce natin, basta quality naman. So walang kwenta yung sobrang marami na mga manok kung medyo alanganin naman sa quality. So naka-focus tayo sa quality, kasi hindi naman natin gagamitin na pang benta-benta tong mga to. So pang sarili muna. Yan. Although hindi rin naman tayo naglalaban, pero siguro sa ngayon mag-i-start din tayong mag-try para matrace natin kung sino talaga yung mga pwede. So magiging selective tayo sa magiging strict tayo sa pagpili ng mga susunod na gagawing materyales. So nung nakaraan, kung sino-sino lang yung mga naiwan, yun yung mga binigyan namin ng asawa. Pero ngayon, dahil meron na tayong mga konting pagpipilian, so ikakal natin yung mga hindi papasa sa ating standards.
So yung yan, yung kulay puti na yan tsaka yung kulay parang pungkan na gold, yan baka papasok sa ating ano yan, selection. And then itong puti rin na ito, papasok din yan, yung bata na yan. And then yun, yung gray na yan, maganda rin. So nung sinubukan kong hawak-hawakan sila, medyo okay naman ng mga katawan. So yung mga pinapakain natin dito ay mix ng GMP3 tsaka crack corn. Ayan. Meron din tayong mga greens kaso hindi na ihalo ngayon. Medyo na late kaming bumaba dahil galing kami sa bundok para i-check yung ating ano, yung ginagawa nating farm. Ayan sila. So ito yung aming ipinapainom. Hindi naman madalas pero siguro once a day nagpapainom tayo ng Vitamin Pro para sa ganon ay may bigyan natin yung mga suplementong kailangan ng ating mga manok. Yan, busog na yung iba, nagsisialisan na o kaya baka takot sila dito sa isang mas ahead. Nakapanginayang din ito, tong grain na ito dahil 12 sila noon kaso dahil nga hindi siya naalagaan, walang vaccine, walang mga vitamins, basta lumaki lang kasama yung nanay. So ayun, parang hindi ko nakikita yung nanay niya ngayon, baka naglilimlim na naman. Meron tayong dalawang manok na hindi nakikita, so baka naglilimlim yung mga yon. Kinuha ko kasi yung mga itlog nila nung nakaraan dahil may kumukuha, sayang. Yung huling bilang ko 17, then after a week naging 15, then after a week from 15 naging 14 na lang, kaya in-incubate ko na. So parang nawawalan ako ng 7 to 10 eggs per week. Medyo nang hinayang ako, although nandyan lang naman sa harap ng bahay namin yan, yung mga breeding pens na sayang, yung mga grays pa naman yun. Paborito ko kasi yung gray na kasi maganda yung cutting. Pagka nagse-select kasi ako ng brood cock or yung brood materials, priority ko ang cutting. Winner man yun o hindi, basta dapat merong cutting. So sa mga nagtatanong kung anong mga bloodlines ng mga to, hindi ko po alam. Chapsoy pong mga to, pero a little throwback nung araw, mga lemons pong manok namin, mga ganyan itsura. Nung bata ako, mga lemons ang majority noon. Binigay ng tiyuhin ko, yung dating mayor, and then yung mga tiyuhin ko rin na galing mahilig kumuha sa Bacolod dati, so nakakuha kami ng mga winners, and then yun yung mga pinaparami. And then habang lumalaki ako nung college, na parang nahalu-haluan kasi itong mga to, nahalu-haluan. And then ito Gilmore tsaka black naman ang combination ng black na to. Yan off color na white gold, hindi ko sure kung ano rin naman ng bloodline composition yan. Yung mga lalaki naman namin, mga sweater looking, so halo-halo na. Pero susubukan nating every year magbabawas tayo ng mga kung ano lang yung mga maganda na mga parent stock. Kung sino yung mga magpo-produce ng winner, sila lang yung ating i-continue, I should say. Kapag hindi maganda yung performance, itatanggalin natin siya sa ating manok. Kaya maglalaban tayo next year para sa ganun ay matest natin kung sino talaga yung mga magpo-produce ng maayos. So yun lang muna for today's update mga ka-farmers, ka-chicken. Magandang araw.